Hi everyone, this is Eris De Guzman and welcome to my YouTube channel. In this video guys, we are going to discuss about two topics for probability, the sample spaces and the events. So, we will learn in this video on how to create sample spaces from given experiments and how to extract and differentiate the events from those sample spaces na magagawa natin. Before we begin, if you haven't subscribed yet, please click the button and subscribe because every week po I will be uploading different lecture videos. So for today's lesson, let's begin. Sample spaces and events. To start up, ang una mo nating pag-usapan ay yung sample space. Okay, ano ba yung sample space? Sample space is the set of all possible outcomes of a statistical experiment, okay? Yung ating sample space is represented by letter S. For a given experiment, meron tayong iba't ibang outcome na pwedeng makuha. And yung lahat ng outcome na yun, kung ililista natin isa-isa, yun po yung ating tinatawag na sample space. Meron tayong tinatawag na element, member of the sample space, or sample point. So yung mga element na yan, or yung member, sila yung bawat outcome na nandun sa sample space na ating i-create. Mag-create tayo mamaya ng iba't ibang sample spaces from a given experiment. Experiment is a process that, when performed, results in one and only one of many observations. Paano ba tayo mag-create ng sample space? Let's take example number 1. For example number 1, instruction, the sample space of a coin in a single flip. Ang experiment natin dito, so una kasi, kailangan, alam muna natin kung ano yung experiment na ibinigay sa atin ng problem. Ang experiment natin dito ay pag-flip ng coin. So, magtutos daw tayo ng isang coin with single flip. If we imagine, halimbawa, nagtoss tayo ng coin, so pag nagtoss tayo ng coin, ilang outcome ba yung pwedeng lumabas? Kung isipin natin, dalawa lang naman. Actually, we have the heads at saka yung tails. So, sulat natin. Heads and tails. So, paano natin gagawin yung sample space? Ang gagawin natin, ganito ang format ng sample space. Sulat natin yung letter S na denotation ng sample space. We have letter S is equal to, and yung brace, nandun nakapaloob yung mga sample points na ilalagay natin. We have the brace. And sa loob, ilalagay natin lahat ng outcome. Sa experiment na pag-toss ng coin ng isang beses, ang outcome lang natin ay dalawa. We have the heads and tail. Yun ang ilalagay natin sa loob. So we have heads, comma, tail. So eto na po ang ating sample space para sa experiment na pag-toss ng coin in a single flip. Or pwede rin naman, depende sa atin kung anong label ang lalagay natin. For example, ito, pwede rin naman natin ilagay na sample space is equal to H, T na lang. Pwede rin yung ganyan. Nasa sa atin po yun. Depende sa atin. Tayo magde-decide kumbaga kung saan tayo mas mapapadali. So, that's example number 1. Next, we have example number 2. Paano natin i-create yung sample space? Ang experiment natin dito ay magtutos tayo ng isang die. Yung die, yung ginagamit natin sa, for example, snake and ladder. Yan, magtutos tayo ng die ng isang beses. Paano natin makikreate yung sample space nun? So, una, alamin muna natin yung mga outcome. Kasi yung mga outcome na yun, yun yung ilalagay natin sa loob ng brace and yun na yung mismong sample space natin. Meron tayong 6 na phases dyan. Yung phase ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin, yung 6 na yun, sa isang flip mo, yun yung pwedeng lumabas. Pwedeng 1, pwedeng 2, pwedeng hanggang 6. So, drawing natin. We have 6 na phases. So, ayan siya. Ayan. Kunwari, inilatag natin yung die. We have 1 dot. And finally, 6. Whenever we toss a die, alin man dito ang lalabas. Kung isusulat natin, we have sample space, denotation, brace, and ilista natin lahat ng outcome. 6 yun. 1, 2, 3, 4, 5, and
6. So, eto na po ang ating sample space for the experiment na tossing a die once. Yan ang ating example number 2. Another example, para mas maintindihan pa natin, example number 2 pa din. But, ang question na dito, ang experiment pa rin natin ay tossing a die pa din. Pero, ang tinatanong na rito ay outcome of even or odd. O, sulat muna natin yung original sample space for tossing a die. Ito yon, di ba? We have sample space is equal to 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The original experiment natin na magtotoss lang tayo ng die simply is ito po. Ayan, itong ginuguhitan ko na yan. But, ang sabi dito sa pangalawang condition, outcome of even or odd number lang daw. Sabihin, pag tinoss natin yung die, pwedeng ang lumabas even, pwedeng ang outcome ay odd. So, paano natin isusulat yan? Ang sample space for outcome of even or odd ay simply, we have S as denotation, brace, even or odd lang po ang ilalagay natin. Even or odd. Ito na po ang ating sample space. Kasi unang-una, dito sa problem natin, sa experiment natin, sinabi naman na niya kung ano yung outcome. Outcome of event or odd. So, yun lang siya. Ito na po yung sagot sa ating example number 2, outcome of even or odd from the experiment of tossing a die 1. So, that's example number 2. Example number 3. Sample space of playing a lottery. Okay, kapag tumaya tayo sa lottery, ano-ano yung outcome na pwedeng makuha natin? For playing a lottery, we only have 2 outcomes. Win or lose. Dalawa lang yung pwedeng maging outcome natin for playing a lottery. Okay? So, kung isusulat natin yan, denotation S for sample space and brace, kukulong natin, win, lose. Ayan lang po yung ating sample space for the experiment playing a lottery. Or pwede rin naman, initials na lang yung kuhanin natin. Pwede rin naman yan. We have W and L. So, ito lang po yung ating sample space for the experiment na tataya tayo sa lottery. Okay, that's example number 3. Next, we have example number 4. Sample space of an examination. Okay, paano ba ang sample space ng examination? For the sample space ng experiment natin na examination, dalawang outcome. First outcome, passed or failed. Ayan, failed. Okay. So, okay, susulat natin. Madali lang. Alam na natin agad kasi actually, pang-apat na example na natin to. Isusulat na lang natin kung ano itong dalawa na to. As the sample space. So, we have letter S as a denotation. Brace. Lalagay lang natin yung outcomes, pass, failed. Or, pwede rin naman nga ilagay natin, we have S is equal to P or F. Nasa sa inyo yun. So, itong dalawa na to, ayan, ang ating sample space para sa experiment na examination. So, that's example number 4. Next, we have example number 5. Sample space of tossing 2 coins. So, kanina, example number 1 natin, nag-toss lang tayo ng isang coin. Ngayon naman, magto-toss tayo 2 coin. So, pag tinos natin yun, ano-ano ba yung pwedeng maging outcome? So, sulat natin. Halimbawa, sa unang toss mo ng 2 coin, pwedeng ang lumabas 2 head. So, sulat natin. Let's say, let H is equal to heads. Ayan. And tail, T, as in tails. Okay. Sa unang toss natin, pwedeng ang lumabas 2 heads. Lista natin. We have H, H. Pangalawa, pwedeng ang lumabas parehong tail naman. Ilista ulit natin.
tails, tails. Pangatlo, pwede pang lumabas, head and tail. Tinos mong ganyan, head, tas tinos mo ulit, tail. Head and tail. And then naman, panghuli, pwede rin ang maunang lumabas is yung tail. Tail, head. O, baka malito kayo kasi, bakit, isa lang naman itong, pareho lang naman itong part na to. Pero ba't binagbaliktad lang naman? Kasi dalawa nga yung coin natin. Okay? Kumbaga, dalawa yung iti-check natin na coin na ganyan. Unang flip mong ganyan, head, pareho head, head. Pangalawang flip mo na ganyan, tail, tail. And pangatlong flip mo, head, tail. And pang-apat na flip mo is tail, head naman. Parang ganun. So, ito yung mga outcomes. We have 4. Kung ilalagay natin sample space, ililista na lang natin. We have S as the denotation, and H, T, T, H, T, and T, H. So, ito ang ating sample space for the experiment of tossing 2 coins. Ito, yan siya. So, that's example number 5. Next, we have example number 6. Ito, kung kanina, example number 1, nag-toss tayo ng 1 coin only. Dalawa lang yung outcome, head, tsaka tail lang. And then, example number 5, nag-toss tayo ng 2 coin. So, tinos natin, ang napalabas nating outcome is 4. Head, head, T, T, head, T, and T, H. So, yung 4 na yun. Paano naman kapag magtotoss na tayo ng 3 coins? O, 3 coins na yan. So, mangyari, tinos natin ang una. Ito medyo madami-dami na to. Kailangan, kung ililista natin lahat ng outcome, we have to be careful. Kasi baka malito tayo. So, isipin natin, ano yung unang pwedeng maging outcome? First outcome, kunwari, puro head. 3 coin yun. We have head, head, and head. Pangalawa, pwedeng ang lumabas ay puro tail. So, tail, tail, and tail. Pangatlo, marami pang outcome. Pwedeng ang lumabas, 2 head, 1 tail. 2 heads, 1 tail. Pwede naman, 2 tails, 1 head. 2 tails, 1 head. Pwede pang lumabas, pwedeng head, tail, head. Kasi 3 coin nga yung i-consider natin dyan. Head, ayan, head, tail, head. Isa pa, pwedeng lumabas ay tail, head, tail. Tail, head, tail. Meron pang ibang outcome na pwedeng ilagay. So, kung mapapansin nyo to, itong ginaguhitan ko na yan, may arrow. Pwedeng, ang lumabas naman dyan, another outcome is T, H, H. Yung isang coin ay tail, yung dalawang nanditong coin ay head. Parang ganun. And, ito pa, pwedeng baliktad din ito. Pwedeng mauna yung H. Pwedeng magkasunod sa hulihan yung 2 coin na lalabas ay tail. So now, wala nang ibang pwedeng outcome. So isusulat na natin to as the sample space structure. So we have S as a denotation, bracket, ilista na natin lahat. H, 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 kokopihin na lang natin. Tail, tail, tail. H, H, T. T, T, H. H, T, H. T, H, T. T, H, H. And finally, we have H, T, T. Ito po ang ating sample space for the experiment na magtotoss tayo ng 3 coin. Okay. So,
Meron tayong alternate way dito para hindi na tayo mag-isip at maglista-lista pa kasi medyo risky kapag iisipin lang natin, i-imagine lang natin ano ba yung mga outcome. Malilito tayo pag gaganyan. May tendency na meron tayong hindi mailagay na outcome. So, for example number 6, meron tayong tinatawag na tree diagram. When creating sample space, mas madali and mas sure kapag gumagawa tayo ng tree diagram. So, paano ba ang application or paano ba ang process ng tree diagram? So, ganito. First, ang experiment ulit natin, tossing a coin 3 times. Unang outcome, kunwari, unang toss mo ng coin, kasi 3 beses eh. Unang toss mo ng coin, unang lalabas, we have eto, head and tails. Unang toss pa lang yan, may dalawa pa tayong toss. Sa pangalawang toss ng coin, for example, focus muna tayo sa ang unang lumabas sa first toss, head. Ituloy natin, sa head ang unang lumabas. Magtotoss ulit tayo. Dalawang outcome ulit ang pwedeng lumabas. Sa pangalawang toss, we have, dito natin isulat, head and tail ulit. Pangalawang toss na yan. Halimbawa, ang lumabas ulit sa pangalawang toss, we have heads ulit. Yan. Focus ulit tayo dyan. May isa pa tayong toss na hindi nagagawa. And kung gagawin natin yon, dalawa lang din ulit ang pwedeng lumabas na outcome. Ito lang siya ulit. We have head and tails ulit. So, in every outcome, kapag gagawa tayong tree diagram, bawat outcome, hanggat hindi natatapos ng experiment mo, gagawa ka lang ng kadugtong niya. Okay, so halimbawa, dito sa tails naman, head, T, tuloy lang ulit natin ito, head, T, head, T, head, T. Okay, kung napansin nyo, tatlong column siya. 1, 2, 3. Bakit ganyan? Kasi tatlong toss nga yung ginawa natin sa coin. Ayan yung mga possible outcome. Ang unang lumabas, kunwari, we have head. Sa pangalawang toss, ang lumabas na outcome ay head din. Ito. And sa pangatlong toss, dito yan, ang lumabas ulit ay head ulit. So, ibig sabihin, ang first possible outcome ay head, head, and head. Ngayon, halimbawa naman, ang unang lumabas for first toss, head ulit. Head, sunod, head ulit. But, this time, ang sumunod na lumabas ay tail. So, we have head, head, and tail. So, ganyan lang yung process. Isa pa, head, tails, head. Susundan lang natin lahat ng line hanggang dulo ng experiment. Head, tail, head. Halimbawa naman, head, tail, tail. H, T, T. Tapos na tayo dito. Dito naman tayo. T, head, head. T, head, head. Or pwede rin naman, T, head, T, T, head, T. Next, T, may dalawa pa tayong outcome sa dulong part, sa dulong column na hindi natin nabibilugan. We have T, T, and head. T, T, and head. And finally, for the last outcome, tail, tail, tail. Ayan. So, eto na yung mga nilista natin kanina. Mas madali kung gagamitin natin ng tree diagram. Mas madali and mas sure. So, ililista lang ulit natin yan. We have S is equal to sample space. Ayan na yung sample space natin. From the alternate way of tree diagram. Mas madali. Okay. So, that's example number 6. Example number 7. Selection of 3 items from a box. So, ang experiment natin dito, merong isang box and bawat box na yon
may laman yung box na item. Hindi natin alam kung anong item, basta ang sabi lang niya item. Ang condition, bubunot ka daw dun sa box ng 3 beses. 1, 2, and 3. And then, ang alam lang natin dun sa item, hindi sinabi kung anong item. Ang description lang niya sa item ay it's either black or white. Ibig sabihin, sinabi na dito kung anong outcome. Ang outcome lang natin ay black or white. Ang outcome natin, black or white. Ayan po yung ating outcome. So, kung i-compare natin from the previous example, example number 6, parang ganito lang din ang mangyayari doon. But this time, hindi lang coin ang ginamit natin as an experiment kasi napakaraming situational problems na pwedeng i-consider natin as an example na gagawa natin ng sample space. Okay? So dito, sabi ko nga, i-apply na natin yung tree diagram kasi na-practice naman na natin. Sa unang bunot mo sa box, ang unang nabunot mo, may dalawa tayong outcome. Ilagay na natin, we have let's denote black as B na lang and white as W para mas madali sa tree diagram. So, ang unang pwedeng lumabas is either black and white. Tuloy natin ang tree diagram. Black, white, black, and white. Next, pangalawang selection ito. Unang selection, pangalawang selection, panghuling selection. We have black and white, black and white, black, white, and finally black, white. O ganun lang ulit ang gagawin natin sa ginawa natin kanina para ma-determine natin yung lahat ng possible outcome. Unang possible outcome, we have B, 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 puro black. We have B, B, white, B, B, white, B, white, B, B, white, B, B, white, white, B, white, white. Okay, tapos na tayo dito. Dito naman tayo, sa white ang mauna. White, black, black, white, black, white, 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 black, and white, 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 pure white, yung tatlong item na mabubunot mo. Ito na po yung lahat ng outcomes natin. Kasi ito, outcome niya to, pero sa isang selection lang. Kaya lang, hindi natin pwedeng ilagay na black or white lang sa sample space kasi ang experiment natin ay 3 times selection. 3 beses tayong bubunot. Pag sinulat natin sample space, we have S is equal to bracket B, B, B. Ilista lang natin. B, B, white. B, white, B. B, white, white. White, B, B. White, B, white. White, comma. White, B. And lastly, we have puro white. Ito na ang ating sample space for example number 7 na ang experiment natin ay bubunot ng 3 magkakasunod na item. Ang item ay black or white. So, ito ang ating sample space. So, that's example number 7. Let's take another example. Example number 8. An automobile manufacturer provides vehicles equipped with selected options. Unang selection, kung yung vehicle mo raw ba with or without automatic transmission. Dalawang choices. Pangalawang choices, yung vehicle mo raw ba with or without sunroof. Pangatlo, yung vehicle mo daw ba with one of 3 choices of stereo system. So, pwedeng unang stereo, baka magkakaiba sila ng type. Type 1 stereo, type 2 stereo, type 3 stereo. Pang-apat na choices na mamimili ka with one of 4 colors. Pwedeng red, blue,
green, yellow. Ito yon yung pang-apat. So, lipat natin sa kabila. Gagawa na tayo ngayon ng tree diagram for experiment example number 8. For choices ng vehicle, ang una nating choices, dalawa. Ang gawin natin, lagyan natin ng acronym. So, para dito, with transmission and without transmission. Ayan. With sunroof, without sunroof, and dito naman, tatlong choices daw ng stereo system. Hindi natin alam. Pwedeng stereo 1 na lang, stereo 1, stereo 2, stereo 3. Yan yung mga combination natin mamaya. Panghuling selection, we have red, blue, green, or yellow. Ayan yung mga combination na pwede natin gawin sa vehicle. Pero, ilan ba yung outcome na mapapalabas natin? Unang selection, pwedeng with transmission or without transmission. Yan yung unang selection. Pangalawang selection, we have with sunroof or without sunroof. Siyempre, dito sa kabila, sa baba, ilalagay din natin yun. With sunroof, without sunroof. Tatlong selection, kung stereo mo daw ba, kung anong type. Ayan, padami na ng padami. Sana nakikita pa. Stereo 1, stereo 2, stereo 3. Dito sa S1, meron ulit tayong 4. We have red, blue, green, and yellow. Etong part na yan, ilalagay mo sa bawat dito. Okay? Pare-pareho silang lalagyan mo. So, ngayon, kung ililista natin, napakadami nito. Halimbawa, bilangin natin kung ilan ba yung possible outcome for this experiment. O, bilangin natin. Ilan ba to? Dito na lang natin i-multiply sa panghuling dalawa. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Multiply by 4, ito yun. 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 48 outcomes. Napakadami. Kung bibilangin natin, 48 possible outcomes. Ganyan siya kadami. Pag ginawa natin yung sample space nito, lahat ng 48 possible outcomes na ilalagay natin. Okay? So, sulat natin. Sample space, letter S, is equal to brace. Isa-isahin na natin. We have ito with transmission. Gawin natin para hindi tayo malito, lagyan natin ng parenthesis. With transmission, with sunroof, stereo 1, and red ang kulay ng vehicle. Red. Ito yung anong outcome na pwedeng mangyari sa selections natin sa experiment na to. And pangalawang outcome, pwedeng with transmission, with sunroof, S1 pa din, stereo 1 pa din, with sunroof, stereo 1, but this time, ang pinili naman ay blue na kulay. Ito. Blue. Ayan yung ating pangalawang outcome. Pangatlong outcome naman, dito pa rin tayo. Hanggang green. Babaguhin lang natin dulo. We have with transmission pa din, with sunroof, stereo 1 pa din, but for the third outcome, green naman ang pinili. So, we have with transmission, with sunroof, stereo 1 pa din, and green yung kulay ng vehicle. Pangatlong outcome pa lang yan out of 48 possible outcomes. Pang-apat na outcome. So, with transmission pa din, with sunroof, stereo 1 pa din, but for the fourth outcome, yellow na ang kanyang pinili. With transmission, with sunroof pa din, and stereo 1 pa din, and this time, yellow na kulay. Ayan.
4 out of 48 possible outcomes pa lang yan. So, ang mangyayari, sundan lang natin ito, bawat line, bawat pag-uugatan niya, kumbaga, ito, and ito. Ito yung unang outcome natin. Pangalawang outcome natin is itong with sunroof S1 but blue naman. Ayan. Ito yung pangalawa, yung may red. Pangatlong outcome, ito, ganyan, S1 pa din, but ito na siya, yung green. Ito po yun. Okay? O, yung pang-apat na outcome natin, baguhin natin, with, ito pa din, with transmission, with sunroof, stereo 1 pa din, but this time yellow na ang kanyang kulay. Ito na siya. So, susundan mo lang lahat yung linya na yon hanggang umabot ka sa dulo. Kaya, halimbawa, kung sa exam, ang selection natin ay 10, di ba? 4, with or without transmission, with or without sunroof, with 1 of 3 choices of stereo system, with 1 of 4 colors. Halimbawa, may 10 pa, napakarami or napakalaki ng 3 diagram na gagawin mo. Ikaw ang bahala na ron. Okay? So, basta, susundan mo lang lahat ng line from the first selection hanggang sa dulong selection, kaya napakadami nun. So, ituloy nyo na lang itong example number 8. Ayan ang example number 8, application ng 3 diagram. For 3 diagram, mas madaling ma-determine and mas sure na magagawa natin and maililista natin lahat ng possible outcomes for the sample space, for the creation of the sample space. So, that's example number 8. Meron tayong dalawang type ng sample spaces. So, yung una, we have what we call the discrete sample space. And pangalawa, yung tinatawag natin na continuous. So, ano ba yung pinagkaiba ng dalawa na yan? Yung discrete, if the sample space consists of a finite or countable infinite set of outcomes, so, yun yung tinatawag natin na discrete. Kapag ka daw yung sample space mo, kaya mong bilangin or kaya mong ilista lahat, alam mo kung kaya mong i-distinguish kumbaga yung mga outcomes ng sample space, yun yung tinatawag natin na discrete. So, yung mga previous example natin kanina, lahat yun ay example lang discrete kasi kaya mong bilangin kahit yung example natin kanina ng vehicle, yung may 4 selections, we have 48 outcomes, pero kaya nating ilista. Hindi lang natin tinuloy kanina kasi medyo mahaba na. Pero, discrete siya kasi kaya nating ilista lahat at kaya nating bilangin in 48 outcomes yung nagawa natin doon. Okay? So, sa continuous naman is opposite. If the sample space contains an interval, either finite or infinite, of real numbers, hindi natin kaya bilangin kapag ka continuous. Kumbaga, napakadaming possibility dito sa continuous. So, para mas maintindihan natin, let's take example number 9. Ang experiment dito is, we have to count the lifespan of a gadget in T years. Okay, so, ang outcome natin dapat is number. Kaya lang, wala tayong given number dito kasi ang tinatanong dito kung ilang taon daw ang itatagal ng gadget. Okay? So, continuous ito. At unang-una, we have given a variable here na T. In T years, ilang years ba yan? Pwedeng 1, pwedeng 2, pwedeng 3, hindi natin alam. Kaya siya tinawag na continuous kasi malawak yung pwede nating ilagay doon. Hindi mo kayang bilangin sa sobrang dami. That's why it's called continuous. Okay? So, paano ba natin gagawin yung sample space neto? So, the notation is equal to, okay, because we don't have any specific outcome, ang ilalagay lang natin is yung variable t. Variable t. And, again, hindi natin alam, basta ang i-imagine lang natin, halimbawa, bumili tayo ng gadget, bumili tayo ng laptop. For example, bumili tayo ng laptop, sabi niya itatagal, ibig sabihin, yung itatagal na, di pa siya agad masisira. For example, binili mo yung laptop, tumagal siya ng 5 taon, taka nasira, o di 5 years yun. Kaya lang, isang outcome lang yun. Hindi mo pwedeng ilagay kabo dito na 5. Mali po yun, okay?
Isang outcome lang yun sa napakadaming outcome na hindi natin mabilang. Halimbawa, binili mo yung laptop, kakakuha mo pa lang na ganyan, bumagsak, nasira na agad. So, hindi man lang siya umabot ng 1 year, that's one possible outcome. Okay? Halimbawa ulit, binili mo yung laptop, after 2 years saka siya nasira, another outcome ulit yun. Again, hindi mo pwedeng ilagay na from 1 year or 0 years, 0, 1, 2, 3, 4, 5, madami to. Ang gagawin natin, we will use mathematical symbol na lang. So, sample space natin is equal to t. Ayan. And then, ang ilalagay lang natin, since, syempre, hindi naman tayo pwedeng maglagay ng negative na lifespan in years. Wala namang tumagal yung laptop ng negative 2 years. So, wala pong ganun. Okay? Ang lalagay natin dito is either nasira yung laptop natin ng kabibili pa lang, wala pang 1 year, 0 year, or pataas. So, ang gagawin natin, t as in t, greater than or equal to 0. Ito po ang ating sample space. Ganyan ang pag-create kapag ang sample space natin ay continuous. Next na pag-uusapan natin is about events. So, tapos na tayo sa sample space. We are going now to events. Ano ba yung events na yan? So, events, it is a subset of a sample space. Ibig sabihin, di ba, meron tayong sample space. Meron tayong sample space, and then, bawat sample space, meron tayong pwedeng makuhang event doon. Kaya nga tinatawag siyang subset ng sample space. Okay. O, example number 10, para mas maintindihan natin yung kung paano ba yung process or paano ba tayo mag-create ng event or paano ba tayo mag-extract ng event from the sample space that we have already created. Parang ganun. Okay. Example number 10. In tossing a die. O, di ba, nag-toss na tayo ng die kanina. Kanina, sa example na, or sa experiment na pag-toss ng die, ang tinatanong lang naman sa atin, ang pinapahanap lang sa atin ay sample space lang. Eh, nagawa na natin sample space kanina. Ito siya. S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung kanyang mga outcomes. Ngayon, let A, yung A daw, ito siya, let A be the event, that the outcome is divisible by 3. Kapag sinabing divisible, ayun, divisible by 3. And pangalawang event na hinahanap, let B the event that the outcome is divisible by 2. Ibig sabihin, we have 2 events na nire-require, A and B. So, paano ba natin isusulat ang event? O, event A muna tayo. For event A is equal to, ganun pa rin, ganyan pa rin siya isulat. Ano-ano ba yung outcome? Dito tayo titingin sa sample space. So, every time we are asked to find the events from an experiment, probability experiment, kailangan ang una natin gagawin ay sample space muna. Okay? Kasi in the future, kapag magsosolve na tayo ng probability, mahalaga na sasabihin lang naman kasi experiment, dapat alam na natin doon kung paano gumawa ng sample space. And from those events, doon kasi tayo magsa-start ng pag-solve ng mga probability. Parang ganun. Okay? So for letter A, event A, ano-ano ba sa outcome na 1, 2, 3, 4, 5, 6? Yung divisible by 3, meron lang tayong dalawa. We have 3 and 6. So, ang isusulat lang natin ay 3 and 6. Ito na po yung ating event A. Ganyan lang siyang gawin. Pangalawa, we have event B. For event B, let B be the event that the outcome is divisible by 2 naman. So, from the sample space, meron tayong tatlong outcome na divisible by 2. We have 2, 4, and 6. So, ayan po ang ating event B. So, we have sample space, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat yan ng outcome. Event A, we have 3, 6, and for event B, we have 2, 4, 6. So, ayan po ang ating example number 10, creating of events out of sample spaces. Next example, we have example number 11 from example number 7. Example number 7, yung selection of 3 items. Yung 3 items, select mo
Pipili ka ng tatlong item from a box. Ang description ng item na yun is either black or white. Alam na natin yung sample space niyan. Ayan. Let A be the event that the number of black items is greater than 1. Diba? Bubunot ka ng tatlo. Yung A daw ay yung event na pag bumunot ka ng tatlo, mas madami yung black item sa white. Greater than 1. Okay, so paano ba yan? Example number 11, event A, sulat natin event A. Check natin sample space kasi every time we create event, we should first know the sample space. Lahat ng outcome dapat ilalagay muna natin. Okay? So for letter A or for event A, ano-ano ba dito sa outcome, sa sample point, sa elements, or sa member ng sample space, yung mga mas marami yung black, greater than 1, not equal to 1, greater than 1. So dapat 2 or more, greater than 1. Okay. So una, we have BBB. Pangalawa, BB white. Pangatlo, B white B. Ito, hindi pwede kasi dalawa yung white kasi nga sabi greater than 1, 2 or more. Ito pwede, we have white B, B. Hindi pwede, hindi pwede. Lalong hindi to pwede kasi walang black. So therefore, we have, pangit naman yan. We have created the event from the sample space for the experiment ng selection of 3 items, black or white. So ito po ang ating answer. Ito ang ating event A. Example number 12. Yan. For example number 12, in tossing 3 coins ulit. Yan yung example natin kanina. Itutuloy lang natin ngayon. But this time, ang hinahanap natin is event naman. Okay? So, in tossing 3 coins, in an experiment of tossing 3 coins, let A be the event that that 2 or more heads appear consecutively, and let B, dalawang event ang hinahanap natin, let B the event that all the tosses are the same. Okay. So, alam na natin na ang sample space nito, for event A, we have raised, ano-ano daw yung mga outcome na 2 or more heads appear consecutively. So, ano consecutively, pag sinabing consecutively, magkasunod. H, H, H. Ito, H, H, T. Ito hindi pwede kasi nga sabi consecutively. Hindi rin pwede. Ito pwede. We have T, H, H. Magkasunod na dalawa. Tares hindi na pwede. Okay kasi unang-una wala nang tigitisan lang H yung dulo, wala nang H. Therefore, ito na po ang ating event A from the sample space. Ito na ang ating event A. I hope nagigets po natin. Event B. Paano ba yung event B? Yung event B naman, let B be the event that all the tosses are the same. Lahat daw ng pag-toss natin ay magkakamuka. Dalawa lang naman yun, of course. Alam na agad natin. For event B, eto lang naman dalawa. Yung binibilugan ko ngayon yung magkakapareho. Wala nang iba. So, for event B, we have H, 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 and T, T, T. Ito po ang ating event B. Event A, event B from the sample space with the experiment of tossing 3 coins. That's example number 12. Example number 13, given the sample space. Ito yung continuous. Okay, so paano ba tayo gagawa ng event kapag continuous naman yung ating yung ating sample space, okay? So yung mga event kasi, kumbaga, yung sample space natin malawak eh. Yung event natin mas specific na siya. Okay? From example number 9, given the sample space, ito, ayan, nasagot natin kanina, where T is the lifespan in years of a certain gadget, let A be the event that the gadget fails before the end of the 5th year.
before the end. Hindi niya sinabing at the exact 5th year. So, dapat alam natin kung ano yung symbol na ilalagay natin. So, for event A, sulat natin T, ulit, T as in T. Wala siyang sinabing at the exact 5th year. So, hindi mo pwedeng ilagay na T is equal to 5. Mali yun kasi nga, hindi exact 5th year nasira before the end of the 5th year. Okay, so ibig sabihin, pwedeng sa ika-4 na taon niya, ika-3 taon niya, nasira na siya basta before the end of the 5th year. Hindi pa rin siya super specific. Pwedeng kabibili mo nga lang ulit, nabagsak, nasira, basta wala pang 5 years ang sinabi niya. So, ibig sabihin, pwedeng kabibili mo pa lang, nasira na, o pwedeng equal siya sa 0, or pwedeng mas malaki sa 0, basta ang condition, hindi siya lalagpas ng 5 years. So, pag sinulat natin yan, we have T less than 5. Less than 5. But, pwedeng equal or greater than 0. So, 0. Ayan po ang ating event. For example number 10 from the sample space. Na ang experiment natin, ititingnan natin kung gano'n daw ba itatagal lang gadget. So, ito po yung ating event. Halimbawa naman, sabi niya, exact 5, ikasaktong 5th anniversary ng gadget na sira, sumabog. Halimbawa, event B yun. Ito siya, pag sinulat mo. T is equal to 5. Okay, so ganyan. Halimbawa naman, sinabi, nasira siya lampas 5 years. So, pag sinulat mo, ganyan lang. Di ganyan lang siya. Example number 14. A man has 2 boxes on hand. Meron daw 2 boxes. 2 boxes on hand with 4 balls each box. So, meron tayong 2 box. Box 1, box 2. Bawat box merong 4 na bola. Tiga-4 na bola bawat box. So, bawat bola, each ball is labeled with a number. Bawat bola daw may nakasulat na number. Okay? Sa unang box, sa first box natin, yung mga label ng bola ay 9. Halimbawa, ito siya. Bola, bola. Ito yung first box natin. Pangalawang box. Bola, 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 bola. 9, 10, 11, 12. And sa second box, we have 18, 19, 20, 21. Ayan yung mga bola natin, okay? Ngayon, the man chooses 1 ball from each box. So, from each box. So, sa first box, bubunot siya ng isang bola. Sa pangalawang box, bubunot. Ibig sabihin, ang nangyari, we have 2 selections kasi bubunot siya from each box. So, pares yung mabubunot natin, okay? Isang pares. Ngayon, ang tinatanong sa atin dito, ang pinapagawa sa atin is, ano daw yung event A, event B, at saka event C. For event A, let A be the event that the first ball has a label greater than 10. Yung unang bola daw na mabubunot natin ay mas malaki sa 10 yung label. Either 11 or 12. Ganun. Let B be the event that the second ball has a label less than 19. Yung second ball daw natin na mabubunot dapat mas mababa sa 19. Isa na lang naman yun. 18 lang siya dito. Okay? Let C be the event that the sum of the labels is equal to 28. Na yung mabubunot mo sa box 1 and nabunot mo sa box 2, pag pinagsama yun, ang sum ay 28. Okay? So, again, we cannot create the event kung hindi natin gagawin muna yung sample space kasi mas madali, alam natin yung sample space, okay? So, paano natin i-create? Gawa tayo ng 3 diagram. 3 diagram. Ayan. First selection, we have ball 9, 10, 11, and 12. First selection, yan yung unang outcome na pwedeng gawin. Medyo madami kasi ito, kaya mas mainam gagawa tayo ng 3 diagram. Next selection, lagay natin dito. 1, 2, 3, 4. We have 18, 19, 20, 21. Ganun din ang ilalagay mo dito, and ganun din dito.
Ganun din dito. Hindi ko nilalagay kasi masyadong malaki, masyadong madami. Okay. Sulat na agad natin sample space. Unang outcome, pwedeng ang lumabas ay 918. Pwede rin naman 919, 920, dapat pala nilitan ko sulat. 921, next 10, 18, 1019, 1020, 1021. Next we have 11, 1118, 1119, 1120, 1121, 1218, 1219, 1220, and finally we have 12. Yan. 1221 yan, yan. 1221. Yan ang ating sample space. For the event A, we extract the event from the sample space. Now, for the event A, the event that the first ball has a label greater than 10. First ball ay greater than 10. Ibig sabihin, hindi na natin pwedeng gamitin yung 9 na label kasi mali na siya. And di na rin natin pwedeng gamitin yung 10 kasi kailangan greater than 10. Ang pwede na lang natin gamitin na event dito ay eto. We have the 1118, greater than 10 yung mga first ball niyan. 1119, 1120, 1121, 1218, 1219, 1220, and 1221. Ayan ang ating event A. Sana nababasa nyo. Ayan. Next, for the event B. For the event B, let be the event that the second ball has a label less than 19. Label less than 19, and check natin yung mga second ball. Ibig sabihin, hindi nakasali ito, lahat ng may 19, 20, 21 na second ball. Ang pwede na lang natin lagay, 4 lang. We have 9, 18, 10, 18. Yung second ball again is less than 19 dapat. 11, 18, 12, 18. So, ito lang yung ating event B from the sample space. Next, for letter C. Event C, that the sum of the labels is equal to 28. So, ang gawin na lang natin, bibilangan natin isa-isa yan. Check natin isa-isa. Yung 918 ba is 28 pag pinag-add mo. Yung 919 ba, 28 ba pag pinag-add mo. So, ang pwede lang dito na ang sum ay 28 is dalawa lang. Yung una is 919, check nyo na lang kung tama, 919, and yung 1018. So, eto lang yung event na pag bumunot ka ron ng dalawang bola na magkasunod, bola 1, bola 2, ang sum ng dalawang label ay 28. So, this is our example number 14. So, next guys, we have combining events. So, ano ba yung combining events? Construction of events by combining simpler events. Okay? So, gumawa tayo ng event. Mayroon pang simpler events and i-combine natin lahat yun. Yun tinatawag natin combining events. And, for combining events, meron tayong 3 basic operations of sets. Union, intersection, and complement. Ano ba yung pinagkaiba or pagkakaiba ng tatlo na yan? Union. So, sa union, meron tayong denotation dyan. Ganyan. A, union B. So, ang basa dito is A, union B. The union of two events is the set of outcomes that belong either to A, to B,
or to both. Pwedeng nasa A lang, pwedeng nasa B lang, or pareho. In words, A, yung ganyan na symbol niya, A union B means A or B. Okay, pwedeng nasa A, pwedeng nasa B rin siya, pwedeng nasa both. Thus, the event of A union B occurs whenever either A or B or both occurs. Okay? So, dito sa combining events, sa combination of events natin, para mas nabivisualize natin siya ng maayos, para mas nakikita natin yung situation, meron tayong tinatawag na Venn diagram. Itong Venn diagram, dinidescribe niya yung combination of events. Nang mas malinaw, gagawa tayo ng diagram, mas makikita mo kung asan lang ba itong part na to, itong event na to. Parang ganun. Pero, pahapyaw lang muna tayo sa Venn diagram because in the next videos, mag-feature tayo ng tutorial video focus only for Venn diagram. So, stay tuned. For union, this is our Venn diagram para mas maintindihan natin. Ibig sabihin, yung event na nandito lang sa A, pwedeng nandito rin siya sa B, or pwedeng both. Kaya, ganyan yung shade natin, buo. Ganito po yung union. O, example, para mas maintindihan natin. Example number 15. Let A be the event that the student selected at random from the class uses a laptop for online classes. Let B naman, the event that the student uses mobile phone. Halimbawa, sa classroom daw, pipili tayo ng isang estudyante, yung unang event, ang mapipili natin ay gumagamit ng laptop. Pangalawang event, ang mapipili natin ay gumagamit ng mobile phone. So, this is our Venn diagram. This is event A, this is event B. Event A na gumagamit, pag binunot natin sa event A lang ay laptop lang. This is laptop. This is mobile phone. Ayan, mobile phone. Ibig sabihin, pag bumunot ka sa A, yung event na A union B, ayan, yung event na A union B is the set of all the students. So, either, itong buo na yan, who either uses laptop, pwedeng laptop ang ginagamit nyo, or pwede ring mobile phone. Yun yung A union B na event natin. So, pag sinade mo yan, lahat yan isi-shade mo. Okay? Ganun. So, that's the example of union. Next, we have intersection. So, mamaya, magbibigay pa tayo ng another set of examples para mas malinawan tayo sa union. And next, we have intersection. Symbol ng intersection, we have A, baliktad naman na yan, parang U na ganun. We have, ang basa dito, A intersection B. Second part, ang combination of events or combining events. The intersection of two events A and B is the set of outcomes that belong both to A and to B. In words, A union B means A and B. Thus, the event A intersection B occurs whenever both A and B occur. So, we will use Venn diagram para mas maintindihan natin. Kapag sinabi nating intersection ng events, ito ang ating Venn diagram. Nandito lang yung kanyang intersection. So, pareho silang meron. Unlike kanina sa union kasi, pwedeng mabunot natin kanina laptop or mobile, or pwedeng mabunot natin estudyante na laptop ang ginagamit, pwedeng mabunot natin estudyante na mobile phone ang ginagamit natin, or pwedeng natin mabunot kapag union, estudyante na laptop at phone ang ginagamit. Parang gano'n. So, dito naman, let's take an example for intersection. Let A be the event that the student selected at random class in a class is majoring in civil engineering. And this is our Venn diagram. Let B, this is A, and this is B. Let B be the event that the person is female. This is civil engineering. C is students, and this is female students. So, itong intersection natin, ibig sabihin niyan na yung nandito sa shaded part na to ay female. C, E, students. Kasi halimbawa, pag bumunot lang, ang event lang na A, basta ang nabunot ko lang daw sa A, matik, civil engineering student siya, hindi natin alam kung female or male. Basta yun yung unang event. Yung event B naman, ang mga nabunot daw natin ay babae.
Pero in a more specific and simpler event, dito sa intersection natin, A intersection B, ibig sabihin yan, itong A intersection B ay ang nabunot natin specific na babaeng civil engineering student. Lastly, for combining events, we have complement. O, ano ba yung complement na yan? Complement, this is the symbol. A, complement. A, yung C na exponent. The complement of an event A is the set of outcomes that do not belong to A. Ibig sabihin, yung complement na yan, kabaliktaran ng event A. In words, AC means not A, hindi A, opposite of A. Thus, the event A raised to C occurs whenever A does not occur. Pinakasimpleng definition, A complement is simply the opposite of A. So, ito ang ating Venn diagram. Ito yung ating event A. Ayan. So, ito, lahat yan yung, itong na-shaded the blue na yan, lahat yan yung event na hindi A, na hindi kabilang sa A. Example, let A be the event that a red card, isang deck, meron tayong deck, baraha. Let A be the event that a red card is selected from an ordinary deck of 52 playing cards. Ang event A daw, mabubunot natin doon ay red card. Ilang kulay ba yun? Dalawa lang naman. Red, black, depende. And let B be the entire deck. We have ito. And ito, this is A. This is B. Na mabubunot natin na entire deck. From the entire deck. Ito yung red card. Ibig sabihin, kapag inanalyze natin kung ano yung A complement na yan, yung A complement is the event that the card selected from the deck is not a red, but a black card. For example, red tsaka black card yung kulay. Okay? So, ayun. A complement, ito yung mga event na mabubunot natin ay puro black card from the deck. So, completely opposite. Lahat ito, red. So, itong part na to, ito yung A complement. Ayan, ang mabubunot natin dyan ay black card. So, that's complement. Let's take example number 18. From example number 14, ito yung example natin kanina na may dalawang box, and bawat box may apat na bola. First box labeled na 9, 10, 11, 12, and the second box with 4 balls then labeled 18, 19, 20, 21. Okay, sinolve natin kanina yung event A, event B, and event C. Now, ang hinahanap natin, B union C, eto, B union C, A intersection B, and A intersection complement of B. So, kanina, nagawa na natin kanina, na-create na natin kanina yung sample space natin. And nagawa na rin natin kanina yung tatlong event. Ito siya. So, from these sample spaces and events, gawin natin ngayon yung combination of events na B union C. So, for B union C, ano-ano ba yung outcome or member of the sample space na pareho silang meron, ilalagay natin yun lahat-lahat. Okay? So, for B and C, consider natin yung event B and C. Lista natin lahat. We have 9, 18. Sa B muna tayo. 10, 18. 11, 18. 12, 18. And lastly, ito pong 9, 19. Okay, paano naging ganyan na 5? Kasi nga, ang definition nga ng union, lahat sila meron. Well, kung mapapansin nyo, sa B 4, sa C 2. Pero ang nilagay lang natin is 5 lang. Kasi nga, itong 10, 18, pareho lang naman. Isang event lang, isang outcome lang naman yan. Isa na lang nilagay ko. So, this is the B union C.
na combination of event, for example, number 18. Ang next natin kailangang hanapin ay A intersection B. Now, we consider event A and event B. O dito, kanina, nilagay natin sa B tsaka C kahit wala, B union C, halimbawa yung event na wala naman sa C, nilagay pa rin natin kasi nga, union nga siya. Sa event na A intersection B naman, lahat lang na magkakamuka kasi ibig sabihin yun lang yung nagdi-describe na event sa kanilang pareho, na may pareho sila, intersection of their events. Okay, so for A intersection B, ano ba yung magkamukha sila? We have 11, 18, and we have 12, 18. Yan lang dalawa. Ibig sabihin, ito yung ating answer for A intersection B. Ang event lang na nag-intersect yung event A at event B is the outcomes of 11, 18 at saka 12, 18. So, ganun yung ating intersection. Ito. Next. For the last requirement, sa example number 18, we have A intersection B complement. Okay. Madali lang sana to. Kanina kasi, dito, ito, hinanap natin dito is A intersection B lang kabod. Kaya lang, dito sa pangatlong hinanap natin, A intersection complement ng B. So, we look at our sample space, yung buong sample space natin at saka yung B. Ang outcomes ng event B natin, we have 4. So, eto, 9, 18, 10, 18, 11, 18, tsaka 12, 18. Yung B complement natin, yun yung exact opposite niya from the sample space. Lahat nung nasa sample space natin except itong mga outcome na to. Ang i-cross out natin, we have ito, cross out, 10, 18, cross out, 11, 18, cross out, and 12, 18, cross out. Yan, itong mga natira, yung mga hindi ko cross out, yan yung B complement. So, hindi ko na isusulat. Ayan. Ito ang ating B complement. Diyan tayo magbabase dito sa A intersection B complement. Ano-ano ba yung mga intersecting events nila, yung magkamukhang event nila, yun yung ililista natin dito sa A intersection B complement. O, tingnan natin. Ang pareho lang sila, we have, check natin 11, 18, may kamukha ba? Hindi. So, wala na yan. Cross out na yan dito. 11, 19, meron. Lista natin. 11, 19. 11, 20, meron ba? Meron. 11, 20. 11, 21, meron din. Meron ba tayong 12, 18? Wala. Cross out siya. So, 12, 19, meron. 12, 20, meron. 12, 21, meron din. And yan lang. Okay, this is our combination of event for A intersection B complement. So, ito po yung ating example number 18. For the last example for combining events, we have example number 20. In tossing a pair of dice, so ang experiment po natin, tossing a pair of dice. Let A be the event that the sum of two numbers is 6. And let B the event that the largest of the two numbers is 4. Find A intersection B, A union B, and A intersection B complement. O, wala ang ibang binigay dito. Ibig sabihin, hahanapin mo, o gagawin muna natin yung sample space, yung event A at saka event B, and finally, yung combination of events na A intersection B, A union B, and A intersection B complement. Okay, so let's start. Madami ito kapag inilista natin ng isa-isa yung mga pag inilista natin ng isa-isa yung mga outcome, madami outcome nito kasi dalawang die na ito toss mo ng sabay. Pwedeng 1-1,
Pwedeng 1, 1, pwedeng 2, 2, pwedeng 3, 3, pwedeng 1, 2, pwedeng 1, 3, ganun. Pwede kang gumawa ng diagram, ganito, 6 na outcome, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, gagawa ka ulit, tigisan ng isa pang 6 kasi, dalawang die. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, gagawan mo yan lahat. Pwede ka rin naman gumawa ng figure, especially for this experiment. So, delete natin ito. So, drawing natin para mas maganda kasi meron tayong dalawang die and lahat sila may outcome. So, this is die 1. Yan. Ito yung ating die 2. Okay, label. Siyempre, pwedeng unang lumabas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ililista natin lahat ng outcome. Start natin dito sa kanilang mga intersection nila. We have 1, 1. 1, 2. 1, 3. 1, 4, 1, 5, 1, 6, and ito po yung ating sample space. We have sample space is equal to, we have 1, 1, and dot, 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 hanggang 6. 6 yan po yung ating sample space kung isusulat natin lahat. So, ayun na siya. Dito na lang tayo magbabase. Ngayon, nagawa na natin sample space. Next naman, gagawin natin yung event A at saka event B. Event A, event that the sum of the two numbers is 6. Ano-ano ba dito sa mga ordered pairs na to, yung pag pinag-add mo ay 6. So, i-check natin isa-isa yun. We have 1, 1. Siyempre, hindi na yan. I-check na lang natin lahat nung pag pinag-add mo ay 6. Ito. Ayan yung 6. Ang sum kapag pinag-add mo. So, ilista natin. Ano-ano ba yun? We have event A. 5, 1. 4, 2. 3, 3. 2, 4. And 1, 5. Ito yung ating event A. Next, for the event B. That the largest of the two numbers is 4. Dapat daw 4 ang pinakamalaki. So, ano-ano ba yun? Ito yun. Ito. 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 Hindi na pwede to kasi may 5 at 6 na. Kailangan na mas malaki ay yung 4. So, ito. Ito. And ito. So, lilista natin. Event B is 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 2, and finally we have 4, 1. Ayan ang ating event B. Combination of events. A, letter A, we have A intersection B. Magbabase na lang tayo ngayon dito sa A and B. Okay? Event A and event B. Ano-ano daw yung may magkapareho sila? Yun lang ilalagay natin dito. So, let's check. 5, 1, may kamukha ba? Wala. 4, 2. May kamukha ba yung 4, 2? So, wala din. Meron ito. We have 4, 2 and 4, 2. So, kasama yan. 4, 2. So, ayan. Next. 2, 4. 2, 4, 2, 4. 2, 4.
And yun lang, wala na po. Kung mapapansin natin dito sa drawing natin, nag-intersect siya talaga. Ito siya, oh. 2, 4. 2, 4, nag-intersect. Ayan. Oh, di ba? Parang ganun lang yun. And letter B. For A union B, lahat ilalagay na natin dito. So, ang ilalagay natin, umpisahan natin sa 5, 1. 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 1, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, and 4, 1. So, ito yung ating A union B. For letter C, finally, ang hinahanap sa atin, A intersection B complement. Alam na natin ang event ng B ay 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 2, 4, 1, or itong may mga green na bilog. Ibig sabihin, ang B complement natin ay yung kabaliktaran, lahat ng wala. Ibig sabihin, ito yun. Ayan siya. Ito yan ang B complement natin. Diyan tayo magbabase ngayon. Now, alam natin yung event A. Event A, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, and 1, 5. Now, intersection ang gagawin natin, yung may kamukha lang. Meron ba tayong 5, 1? 5, 1. Meron. Ito siya. So, 5, 1, lalagay natin. 5, 1. 4, 2, wala kasi nasa loob siya ng B. Di yun kasali. Meron ba tayong 3, 3? Meron. Ito. So, kasama siya sa intersection. Meron ba tayong 2, 4? Wala. Hindi pwede. Kasi ito siya. And finally, 1, 5. Pwede. Ito siya. So, ayan yung ating A intersection B complement. So, medyo mahaba. Lalo na pag ang binigay lang sa atin ay experiment at event lang. Hindi sasabihin kung ano mismo yung event. Sabihin lang, let A be the event at ganito, let B the event at ganito. So, ang una nating tatandaan, pag solve tayo, when given only the experiment and the condition, first, create the sample space. Alamin natin kung discrete or continuous ba. Pangalawa, determine the events, kung ano yung mga event na pinapahanap. Pangatlo, yung combination of events na. So, we have 3 combination of events. Union, intersection, and complements. Meron tayong tinatawag na mutually exclusive events. This is the last for this video. Mutually exclusive events, there are some events that can never occur together. For example, it is impossible that a coin can come up both heads and tails. And it is impossible that a piece of bond paper can be both long and short. Kasi halimbawa, isang coin lang, hindi pwedeng dalawa niya mag-combine. Kasi magkaiba yung outcome niya. Yun yung mutually exclusive event. So, to visualize it for a Venn diagram, ganyan siya. Hindi pwedeng pagkasama na ganyan. Magkahiwalay siya completely kasi completely magkaiba yung kanyang event. So, ayan, separated siya. Magkaiba. So, for example, dito sa example number 14 natin kanina, pag kinonsider natin yung A at saka B, may magkamukha ba sila? So, kung titingnan natin, meron. Ito at saka ito magkamukha. Ito at saka ito magkamukha. Ibig sabihin, meron silang intersection. Kumbaga, yung Venn diagram nila is mag-collide na ganun. Si B at saka si C naman, meron din silang magkamukha, isa. So, hindi rin sila pwede. Ibig sabihin, hindi sila mutually exclusive events. Ngayon, kung titingnan natin si A, 11, 10, 18, ibig sabihin,
Si event A dito and C are mutually exclusive events. Ibig sabihin, pag ginawan mo ng Venn diagram si A at saka si C, ganyan. Hindi pwedeng mag-collide. So, ganon ang ating mutually exclusive events. And that's it for today's video, guys. I hope may bago tayong natutunan. For the next tutorial, we are going to talk about counting techniques. So, stay tuned and please subscribe. See you on the next video.